Sa mga naglilingkod sa Diyos at nagbabahagi ng mabuti sa kapwa at sa bawat isa sa atin. Isang paglilinaw. Hindi ka instrumento o daluyan lamang, maging ikaw ay tupang minamahal at inaalagaan ni Jesus. Kung kaya't, hayaan mo din si Jesus na patuloy na humubog sa iyo at kumilos sa buhay mo. Minsan kasi gusto natin yung agad-agad na maglingkod para maraming magawa. Pero, dahil sa ating kaabalahan, nakakalimutan natin yung point kung bakit ba natin ginagawa ang mga ito o kung bakit ba tayo patuloy na nabubuhay. Bakit nga ba tayo kailangang huminga at hayaang si Jesus ay kumilos din sa buhay natin? Ang sagot ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 13 nang ituro niya ang landas na pinakamabuti sa lahat, ang pag-ibig. Sabi niya, makapagsalita ka man sa wika ng mga tao at ng mga anghel, magkaroon ka man ng pananampalataya, anupat nakakapagpalipat ka ng mga bundok, o ipamigay mo man ang lahat ng iyong mga ari-arian at ialay ang iyong katawan upang sunugin. Ngunit, kung wala ka namang pag-ibig, baliwala ang lahat. Ano ba ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay mapagpasensya at magandang loob. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Parang kung familiar po kayo sa movie na Kung Fu Panda, merong isang character doon, si Mantis. Ang super quality niya is yung sobrang bilis niya. Pero, dahil sa sobrang bilis ni Mantis, nawawalan siya ng pasensya. Mabilis siyang nagagalit at naiinis sa mga mababagal sa paligid niya. Kaya para i-train siya at para improve yung teamwork nila, trainin yung patience niya. Kasi napakahalaga nun para makuha niya yung tamang timing. At sa atin din po, no? Para makapag-isip muna tayo bago tayo magsalita, bago tayo magdesisyon o gumawa. At napakahalaga din po ng patience para tayo ay matutong umunawa. Hindi yung agad sagot, hindi yung agad bara. Diba? So, ganun din po yung sinasabi ni San Pablo. Maaaring mayroon kang mga innate qualities, maaaring maganda yung mga ginagawa mo, naglilingkod ka, pero kung yung kalooban mo walang pag-ibig, baliwala din ang lahat. Kung kaya't ang mensaheng ito ay paglilinaw para sa atin. Na tayo man, kahit tayo ay naglilingkod sa ating kapwa, tayo din ay tupang minamahal at inaalagaan ni Jesus, kung kaya't patuloy din po siyang kumikilos sa ating buhay. Sample pa, yung mga artist o yung mga singer. Napakaganda man ng iyong boses or napakalambing anupat nakakapagpatulog ka ng mga bata. Napakalakas man yan o kung kaya't nakakabasag ka ng mga ilaw. Kahit nandun yung quality, pero kung wala sa puso, diretso agad sa muso, sabi ni San Pablo, baliwala din. Dapat magmula sa puso. Isa pa, sabi ng isang social worker kay Mother Teresa of Calcutta, siguro na pagbulay-bulayan niya, na bagamat pareho yung ginagawa nila, parehas silang nag-aalaga ng mga may sakit at ng mga malapit ng mamatay. Ang sabi ng social worker, ang kaibahan natin, kaming mga social worker at kayong mga missionaries of charity, we are doing this for something, while you are doing this for someone. Kasi nga naman, ang mga social worker, trabaho nila yon para sila ay sumweldo
yun ang gawain nila. Pero sila Mother Teresa of Calcutta, hindi nakabase sa kung anong matatanggap nila. Ginagawa nila yun for someone, for Jesus. Kasi nakikita nila si Jesus sa mukha at pagkatao ng mga may sakit na inaalagaan at minamahal nila. Sabi pa ni Mother Teresa, it's not about what you do, but the love that you put in what you're doing. Hindi naman ito tungkol sa kung ano ang ginagawa mo, kundi ito ay tungkol sa pagmamahal na iyong inilalagay sa iyong ginagawa. It's not about how much you give, but how much love you put in the giving. Hindi naman ito tungkol sa kung magkano ang ibinibigay mo. Kung hindi ito ay tungkol sa kung gaano kalaki ang pagmamahal na inilalagay mo sa iyong pagbibigay. Diba ito din yung sinabi ni Jesus nang purihin niya yung mahirap na matandang babaeng balo? Na 2 kusing lang, siguro sa atin ay 2 betching ko lang, yung inialay. Kasi nakita ni Jesus yung kalooban nung babaeng balo. Yung mga mayayaman, maaaring milyon ang kanilang idinodonate sa simbahan bilang pasasalamat. Pero alam ni Jesus na kasobrahan lamang yon ng talagang pagmamayari nila. Mas malaki pa ang mayroon sila. Sobra lang yun yung binibigay nila. Pero bakit niya pinuri yung babaeng balo? Dahil yung babaeng balo, binigay niya yung kasya siyang pera, kasya siyang kusing na mayroon siya. Kahit hindi niya alam kung saan siya kukuha ulit mamaya ng ipangkakain niya. Dahil yung pagbibigay ng babaeng balo ay may sakripisyo, nagmumula sa puso at may pagmamahal. Sa ating pang-araw-araw na gawain, naghugas ka nga ng plato, nagdadabog ka naman. Nagbigay ka nga, nagrereklamo ka naman. Dapat taos sa puso, pusang loob at may mabuting intensyon, may pagmamahal. Diba yan din po yung kaibahan ng pagkain sa restaurant, sa luto ni Mama. Sa restaurant kasi, maaaring parehas silang masarap. Pero sa restaurant, ginagawa nila yon para kumita sila. At hindi din natin alam kung isinaalang-alang ba talaga nila ang kalusugan ng kakain. Habang ang luto ni Mama o lutong bahay, alam natin na kahit simple lang yan, masarap at isinaalang-alang yung kalusugan dahil may pagmamahal. Muli, isang paalaala po na hindi ka bayarang upahan. Hindi ka nabubuhay para magtrabaho lang. So, paano ba natin hahayaan si Jesus na patuloy na humubog sa atin at kumilos sa buhay natin? Ito po yung mga payo, Huminga, huwag masyadong maging abala. So, sa mga nakikinig dyan, ito po ang aking mga katanungan para sa inyo. Sa sobrang kaabalahan mo, nakakapagdasal ka pa ba? Nakakapagnilay or reflect ka pa ba? Napapansin mo pa ba ang mga mali o pagkukulang mo? Sa trabaho nga may evaluation, di ba? Ikaw, sa buhay mo, tama pa ba ang mga gawin mo? Dapat mapaglaanan mo na ito ng oras para mabago o ma-improve mo pa ang sarili mo. Nakakapag-journal or nakakapagsulat ka pa ba para matulungan ang sarili mo na mai-express o mailabas ang laman ng puso mo? Nakakangiti ka pa ba? Nai-enjoy mo pa ba ang buhay na ito o ang iyong mga ginagawa? Kung ang sagot niyo po
ay madalas hindi. Ito po yung payo sa bawat isa sa atin na matutong maglaan ng oras para pagnilayan din ang mga aral ni Kristo, mapansin yung bawat grasya, milagro, at pagkilos ni Jesus sa buhay natin. Pagtuunan ng pansin kung paano ba maisasabuhay ang mga aral ni Kristo upang mas lalo pang makatulong sa ating sarili at sa ating kapwa. Hindi totoong wala kang oras para gawin ang mga gawain ito. Ang totoo ay hindi mo lang nakikita na kailangan mo ring gawin ang mga ito. Diba kahit anong busy natin nakakakain at nakakatulog pa tayo dahil alam natin na kailangan natin iyon. At hindi natin naiisip na optional lang. Gayon din ang pagninilay upang maisabuhay ang mga aral ni Kristo. Higit na kailangan natin ito. Yung iba nga, di ba, nakakapag-games, nakakapanood pa. Kasi pinipili nila yon, parang nire-require nila, hindi, gusto ko. Sana, yung paglaanan din natin ng oras si Jesus, pakinggan siya, at sundin siya, ay gawin din natin, kailangan natin yon. Yun yung pagtanggap natin. At isang paunawa po sa mga extremist mag-isip. Hindi porket sinabihan ka na kung walang pag-ibig, baliwala ang lahat. Kung kaya't bibitawan mo ang mga ito o ang mga mabuting ginagawa mo, maling-mali po iyon, ha? Ang bawat isa sa atin kasi ay mayroong mabuting maibabahagi o maitutulong sa ating kapwa. Ngunit, madalas, pinapangunahan lamang tayo ng pangamba at takot. Takot na baka husgahan ka o kaya ay tawagin kang hipokrito. Kaya napakarami sanang pagpapatotoo, milagrong nasaksihan, inspirasyon na sana ay naibahagi sa kapwa. Ngunit wala dahil mas nangibabaw yung takot at pangamba na ikaw ay husgahan kung kaya't hindi mo na lamang ibinabahagi. Kapag may aral si Jesus at susubukan mong isabuhay, hindi naman agad perfect sa una. Be patient with yourself as well. Hindi porke hindi mo nagawa ngayon o nagkamali ka, pwede na nilang husgahan ka as hipokrito. Tanggapin mo na sa una, hindi naman talaga perfect. Hindi din naman requirement na dapat perfect ka muna bago ka mag-share ng mabuti sa kapwa. Pero ang pinaka-importante ay yung alam mo sa sarili mo na hindi ka sumusuko, na patuloy na magbago at magpakabuti. Kahit na mahirap at kahit na maraming tumutuligsa sa iyo. Dahil habang naglalakbay ka kasama si Jesus, patuloy ka din niyang hinuhubog at hindi mo mamamalayan, nakakaya mo na pala. Nag-iiba ka na pala. Muli isang paalaala na hindi ka instrumento o daluyan lamang. Maging ikaw ay tupang minamahal at inaalagaan ni Jesus. Kung kaya't hayaan mo din siya na patuloy na kumilos sa buhay mo at humubog sa iyo. Hindi po ito tungkol sa paggawa lang ng mabuti, kundi sa paggawa ng mga ito dahil mahal mo ang Diyos. At sa pagmamahal mo sa Diyos, ay minamahal mo din ang iyong kapwa. Mas napapalapit ka ba sa Diyos dahil sa iyong mga gawain? Naway sulitin mo ang pagkakataon na ito na kasama mo si Jesus. Sa bawat gawaing iyong ginagawa at sa bawat pangyayari sa iyong buhay. Nawa ang lahat ng pinagkakaabalahan mo ay makatulong upang mas mapalapit ka pa kay Kristo.
Kaya huwag masyadong nakatuon sa pagnanais na matapos ang mga gawain. Huminga ka din para mapansin mo at masulit ang kasalukuyan na ito. Ang pagkakataon na ito, nakasama mo si Jesus sa bawat gawaing ginagawa mo. Take your time on this journey because the Lord is your real destination. God bless po sa ating lahat.